Ipinatupad naman ang price freeze sa Ilocos Norte kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigpit ang isinasagawang monitoring ng DTI sa mga supermarket, ganun din sa ibang mga pamilihan sa probinsya ng Ilocos Norte para ma-check kung sumusunod yung mga negosyante sa umiiral na price freeze. Umabot hanggang bewang ang baha sa bahay ni Aling Rodelia mula sa Lawag City, Ilocos Norte. Dahil sa matinding pagbaha, ilang araw din siyang hindi nakapagtinda kaya wala siyang kita. Sa unti-unti nilang pagbangon mula sa hagupit ng kalamidad, sana raw manatiling mababa ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Dapat sana hindi po taasan ng presyo kasi po kawawa naman yung mga bibili gaya namin. Hindi kami nakapaghanap buhay, gano'n naman. Tapos tataas pa ng presyo. Kasabay ng pagsailalim ng state of calamity sa Ilocos Norte, ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Mahigpit ang monitoring ng DTI para matiyak na walang paggalaw sa presyo ng basic commodities sa probinsya. Ganon din ang ilang hardware supply. Kabilang sa mga iniikutan ng DTI ay ang mga supermarket. Kung ano yung prevailing price, yun pa rin yung i-effect namin na dapat ang ating mga retailers hindi sila lalagpas doon what is monitored. Nagbabala ang DTI sa mga negosyante na mahuhuling mananamantala habang ipinapatupad ang price freeze. Actually naman ang ating mga retailers or mga business establishments here selling basic necessities are aware of that provision of our consumer or your ating price act. Sa oras na mapatunayang lumabag sa Price Act ng isang negosyante, ay agad siyang i-issuehan ng notice of violation ng DTI. Chris, bukod sa supermarkets, kabilang din sa mahigpit na imomonitor ng Department of Trade and Industry o DTI ay ang mga hardware o yung bilihan ng mga construction supplies. Hindi rin kasi dapat tumaas ang presyo ng semento. Samantala, 3 times a week ang regular na monitoring ng DTI sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban.